Mula sa mga anino ng command center, binabantayan ng mga matang nagmamasid ang nagaganap na kaguluhan. Nagpalitan ng mahigpit na mga salita sina Guru Wu at Li Jingru habang iginuguhit ang mga linya ng labanan. Pinagmamasdan ni Li Jingru ang mga panimulang galaw. Ang kanyang tingin ay matalas sa pananabik. Sa loob ng sinaunang kagubatan, ang mga mangangaso ay naglalakbay sa mapanganib na lupain. Si Li Jufeng ay sumugod pasulong, determinadong makuha ang kanyang pwesto sa mga elite. Ang mga anino ay namamayani sa makapal na mga dahon habang ang walang kam-alay-malay na biktima ay nakaramdam ng biglaang, nakakalamig na presensya. Mula sa mga anino ay lumabas si Chen Feifei. Ang kanyang malamig na tingin ay nakatutok sa kanyang target ng may lubos na kumpiyansa. Ang squad leader ay naghahanda para sa labanan, tumatangging umatras laban sa kakilakilabot na elite ng klase C sa isang matinding sigaw ng labanan. Sumugod siya pasulong, nagpakawala ng direktang pag-atake upang subukan ang kanyang lakas. Ang pagkalito ay naging puro takot nang mapagtanto niyang siya ay direktang pumasok sa isang nakamamatay na bitag. Madaling inilega ni Chen Feifei ang hampas, iniwan siyang lubos na vulnerable sa isang mapaminsalang ambush. Mula sa itaas, si Fang Wen ay nagpakawala ng isang kidlat mabilis na hampas upang durugin ang kanyang depensa. Isang malupit, dumudurog na suntok ang nagpabagsak sa lider sa lupa, na nagpatibay sa ganap na dominasyon ng klase C. Si Fang Wen ay nakatayong matatag, ang kanyang tingin ay bumabasag sa larangan ng digmaan habang ang mga taunang kalaban ay nakakalat sa kanyang paanan. Sa kidlat mabilis na reflexes, ang kanyang mga kaalyado ay sumalakay mula sa mga anino, nagsasagawa ng isang walang kamali-mali at walang tigil na koordinadong pagsalakay. Si Zhao Xin ay nagpakawala ng isang mapaminsalang suntok, winasak ang linya ng kalaban ng may napakalaking katumpakan at puwersa. Ang mga tulalang manunood ay nanunood ng may lubos na hindi paniniwala habang ang babaeng bantay ay nag-o-orchestrate ng isang panig na pagpatay. Sa gitna ng kaguluhan ng labanan, isang kalmadong tagamasid ang nag-e-enjoy ng isang matamis na pagkain, lubos na hindi naaapektuhan ng nagngangalit na labanan. Sinusuri ng mga instruktor ang nagaganap na estratehiya, tinatanong ang hindi karaniwang paglalagay ng isang napakalakas na mandirigma. Sa malamig na kumpiyansa, ang karibal na commander ay nagyayabang ng kanyang elite squad, itinatakwil ang tactical na desisyon ng kanyang kalaban. Sa malamig na kumpiyansa, hinuhulaan ng karibal na commander na tanging ang kanyang elite lone wolves ang makakaligtas sa brutal na pangangaso. Nakatago sa mga anino ng kagubatan, isang vulnerableng scout ang nanginginig, umaasang makakaiwas sa paparating na panganib. Ngunit ang tahimik na kagubatan ay walang awang nag-aalok ng walang awa habang ang isang biglaang hampas ay winawasak ang kanyang mga depensa sa isang iglap. Lumabas mula sa mga dahon, ang nangungunang estudyante ng klase F ay naghahandang manghuli ng kanyang susunod na mataas na ranggo na target. Habang ang scoreboard ay kumikislap ng mga maagang puntos, ang mga karibal na instruktor ay nagpapalitan ng mahigpit na mga salita ng hamon, hindi naapektuhan ng mga maagang pagkatalo. Ang commander ay mahinahong naghihintay na magising ang tunay na kapangyarihan ng kanyang klase. Sumusugod sa masukal na ilang, si Lin Huey ay kumikilos ng may nakakabulag na bilis, nag-iiwan ng bakas ng dalisay na enerhiya sa likuran, habang ang puntos ay mabilis na tumataas, ang tactical na aparato ay sumusubaybay sa kanilang matatag na pag-akyat patungo sa ganap na tagumpay. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, hindi makahanap si Lin Huey ng sinumang karapat-dapat na labanan. Ang mga elite ng klase F ay nagtitipo ng lihim upang magplano ng kanilang susunod na galaw. Itinatakwil ni Bai Chen ang kanyang mga karibal bilang walang iba kundi pabigat. Hindi naaapektuhan ng kompetisyon, inuutusan ni Sister Chen ang kanyang mga kaalyado na tumuon sa mas malaking labanan sa hinaharap. Sa loob ng kagubatan, isang mapayapang service station ang nakatayo bilang pansamantalang santuaryo para sa pagod na mga mangangaso. Walang kam-alay-malay sa paparating na kaguluhan. Si Lin Huey ay naglaan ng sandali upang pawiin ang kanyang uhaw sa tahimik na kapayapaan. Isang biglaang desperadong sigaw ang sum-ire sa katahimikan, na ikinagulat ni Lin Huey. Si Dong Li ay humihingi ng kaligtasan, naghahanap ng proteksyon mula sa nakakatakot na mga panganib na nagtatago sa mga anino. Ibinunyag ni Dong Li ang kanyang desperadong pakikibaka upang mabuhay, nagtatago sa mga anino upang makatakas sa kanyang walang tigil na mga humahabol. Naantig sa kanyang kalagayan, iniabot ni Lin Huey ang kanyang kamay ng alyansa, nanumpang poprotektahan siya sa mga pagsubok na darating. Mataas sa itaas, sinusubaybayan ng mga instruktor ang nagbabagong takbo ng labanan habang ang klase C ay nagpapanatili ng marupok na bentahe.
Sa loob ng madilim na kagubatan, ang dalawa ay sumusulong, lubos na walang kamalay-malay sa mga panganib na lumalapit sa kanilang posisyon. Ikinukwento ni Dong Li ang kanyang malapit na pagtakas mula sa bangin, namamangha sa kanyang sariling mahimalang kaligtasan. Ang kanilang pagtakas ay naputol nang ang isang kakilakilabot na mga ngaso ng klase F ay hamarang sa kanilang daan. Sa lubos na kumpiyansa, nag-alok siya ng isang huling pagkakataon na sumuko. Si Lin Hui ay humakbang pasulong ng may malamig na ngisi, ibinalik ang banta sa kanyang kalaban ng may lubos na pagsuway.